Ang tahimik na bayan ng Pilar sa lalawigan ng Bohol, nabulabog ng isang krimen. Isang ginang ang walang awang pinagsasaksak. Ang suspect, ang sarili nitong misteryo. Ano ang misteryo sa likod ng karumal-dumal na krimen? Mamaya na yan. Lali ka na rito, Tol. Kaya napahintay ng baso. Ito na, pare. Magpainit ka naman dito, ha? Patagayos eh. Ayan, o. Buka. Sanay sa akin. Ayan, o. Nagkakatay kami ng baboy, may kalabaw din na mga pagkain. Siya ang yung tagaluto ko. Okay na ba yung niluluto mo? Ako natatagay nito. Ito Tolo, tikman mo. Nabili ko dyan sa kanto kanina. Sige, salamat kuya. Masarap yan, masarap yan. Kayo? Sige, nakatapos lang. O, tagay na kayo. Katapos nila nagluto, Malapit na yun. may inuman din, pakunti-kunti. Nak. Pa? Anak, pasensya ka na, medyo nakainom na si Papa ha. Okay lang po yun. Tulog na po kayo. Madaling araw ng ika-19 ng Enero taong kasalukuyan. Ayon sa minor de edad na itinago namin sa pangalang Julie, Julie! ginising siya ng kanyang ina na si Mirasol Sumatra o Mercy dahil nawawala ang padre de pamilya na si Edgardo o Gardo kung tawagin. Hanapin natin. Halika na. Samahan mo ko. Dali sa labas ng puli. Hindi ka rin sa jagkalit. Huwag may kahibaw. Wala, hindi naman na dito nagawa. Hinanap daw nila ang amang si Gardo sa kanilang mga kaanak at kapitbahay pero hindi nila ito nakita. Hindi naman siya dito nagpunta. Tignan nyo na lang, baka nandyan lang yan. Sige po, salamat po. Sige. Tanong-tanong muna tayo dito habang... Nakarating na rin maging sa ibang kapatid ni Gardo na nakatira sa katabing sitio ang pagkawala nito. Ate! Bakit, Elvie? Kanina kasing madaling araw, nahanap niya si... Paano nawawala? Hindi rin niya alam. Sus, baka naman may pinuntahan na. Maging ang barangay, sinuyod ang masukal na parte ng kabundugan ng Bati. Ako natulong kay Kapitan. Kasi po yung kapatid kong isa pumunta sa bahay, hinahanap yun kasi nawawala daw. Sabi ko, puntahan niyo doon sa bukid. Baka nandoon. Maging ang barangay, sinuyod ang masukal na parte ng kabundugan ng bayan ng Pilar, makita lamang si Gardo. Pero bigo sila na makita ang kabarangay. Ang mabuti pa, ganito. Magdalawang grupo tayo. Kayong dalawa doon. Kaming dalawa dito sa bandang bukid. Tara. Hinanap namin yung kapatid niya, marami ang naghanap sa kanya. Matagal na namin nakita. Nag-umpisa kami, mga alas 10 yata yung ng umaga. Kinabukasan, nagpatuloy sa paghahanap ang pamilya at ilang kabarangay ni Gardo. At nung hapon na yun, natagpuan si Gardo ng isa sa kanyang mga kapatid na si Romeo. Saan sana kami nakakarating kahanap sa'yo? Andito ka lang pala? Nakita ng kapatid niya, doon pala sa bukid. Okay ka Kasi lang may ba? bahay silang maliit doon. Doon pala, pumunta. Noong mga oras na yun, tila tulala si Gardo at wala sa sarili. Ang mabuti pa, sumama ka na sa akin pauwi. Mukhang nalipasan ka na naman ng gutom. Tara na. Kaya dinala nila doon sa kanilang bahay. Labis daw ang tuwa ng kanyang ina nang matagpuan at maiuwi ang kanyang ama
matapos ang mahigit 24 oras na pagkawala nito. Nangyari sa'yo? Kalika nga dito. Saan ka ba galing, ha? Ganyan na siya nung nakita ko sa bukid kanina. Sige po, salamat po. Sige, kung nabahala dyan ha. Tawagin mo lang ako pag may kailangan ka. Sige po, salamat. Pero ani Julie, hindi raw may paliwanag ng ama kung saan siya napadpad noong nakalipas na araw. Pa! Pa! Ano nangyari sa'yo? Pa, okay ka lang? ako nagpunta. Hindi ko matandaan. Kwento pa ni Julie, nung gabing yun, napansin na niya na tila may nagbago sa kanyang ama. Saan tayo pupunta? Ayoko na. Hindi na ako sasama sa inyo. Hindi na ako sasama. Mahal ko ang pamilya ko. Ayoko na. Nagbagot-bagot sa nga di ma. Halika na. Pahinga na tayo. Bagaman may kakaibang ikinikilo si Gardo, ipinagkibit balikat lamang daw ito ni Mercy sa pag-aakalang kulang lamang sa pahinga at pagkain ang asawa. Kinabukasan, ayon naman sa kapatid ni Gardo na si Erlinda, napansin din niya ang kakaibang ikinikilos ng kapatid isang araw matapos itong bumalik sa kanilang lugar. Gulat naman ako sa'yo. Ate, sumama ka sa akin. Ha? Sumama ka na sa akin, dali. Teka. Saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Basta sumama ka na lang sa akin. Kailangan ko nakasama. Halika na, dali. Teka, may ginagawa ako. Ate, halika na. Teka. Pupunta yun sa bahay. Nagsasabi siya na may pupuntahan daw kami. Ayaw mo ba lumakas sa kapangyarihan mo? Anong pinagsasabi mo? Hindi kung ayaw mo, wag mo. Ang kaso lang, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sinasama niya ako pero hindi ako sumasama sa kanya. Maging ang ilang kapitbahay, napuna rin ang pag-iiba ng ugali ni Gardo. Tama na! Ba't kaya hindi mo muna patignan sa doktor? Hindi na muna siguro. May nakuha naman ako albularyo. Sana nga makuha sa albularyo. Sige, mauna na ako ha. Sige, ingat ka. Ang dating mabait at tahimik na si Gardo, tila kung ano-ano na raw ang sinasabi. Bakit ka ba lapit ng lapit? Tama na, hindi ko na kaya. Lubuyan mo na ako! Para hindi siya mapakali, ma'am, para hindi pag magkwento siya, hindi ba yung diretso, hindi makinig pag magkwento ka. Tulala ba siya ganyan? Ano naman ang resulta ng rumble ng mga kabataan nung isang gabi? Ayun, nasa barangay, pinasundo ko na sa mga magulang. 2 araw matapos bumalik sa kanilang bahay, nagtungo raw si Gardo sa barangay para kausapin ang kapitan. Kailangan ko ng tulong nyo. Kap, gusto ko magpatawag ng pagpupulong sa ating mga kabarangay para lumakas sa kapangyarihan ko. Mas madami tayo, mas madaming tao. Yung powers ko, lalakas ang powers ko. Kap, ayaw mo ba nun? Mas lalakas ako. Ayaw niyo pa ng powers? Ha? Umuwi ka muna, baka hinahanap pa sa inyo ng pamilya mo. Sige na. Umuwi ka muna. Bakit kayo ganyan, ha? Kap. Oo, naniniwala kami. Sige na, umuwi ka muna. Hinahanap ka na siguro ng pamilya mo doon. Sige na. Umuwi ka muna. Kap, ha? Oo, sige. Ikaw na bahal sa pagpupulong. Oo, sige. Sabi niya, Papatawag tayo. hindi, kasi pag may maraming tao, lalakas yung power ko. Adik ba yun? Tumatawa ako, sabi ko. Baka, pagka iba na yan, sabi ko ganun.
bahala ka kung ayaw mo maniwala. Pero pag may maraming tao, lalakas yung power ko. Sabi niya ganyan. Dahil hindi pinakinggan ng kapitan ang kahilingan, sunod naman daw tinungo ni Gardo ang isa sa kanilang mga kapitbahay. Kailangan natin mag-usap. Kailangan natin magpatawag ng pagpupulong para lalong lumakas ang kapangyarihan ko. Ha? Ano sinasabi mo? Pahirahin mo ako ng pera. Saan pa manghiram ng pera? Wala nga akong pera. Huwag mo sabihin yan. Nakikita mo ba yan? Karton-karton ng pera yan. Ang dami. Mabuti ka pa alam mo may pera ako. Fred, pag pinahiram mo ako ng pera, lalakas din ang kapangyarihan mo. Parang ako. Dahil sa mga kakaibang ikinikilos ni Gardo mula nang bumalik, kinausap umano ni Kapitan Roselo ang ama ni Gardo na ipatingin sa espesyalista ang anak. Sabi ko sa tatay niya, tay, parang iba na yun si... Dapat dyan dalhin natin doon sa ating center, sa poblasyon. Tapos sabi ng tatay niya, hindi muna kasi papahilot ko muna. 2 araw bago naganap ang krimen, nakausap pa niya ang ina at nagsumbong ito sa kanya hinggil sa mga napapansing kakaiba. Yun, pag may lumalapit daw sa kanya, hindi na niya alam kung anong ginagawa niya. Gusto lang liwaliw sa kanilang bakuran na parang wala na sa sarili dahil hindi na rin kumakain. Pinayuhan din daw ni Maribel si Mercy na ipatingin na ang asawa sa doktor, pero tugon ni Mercy, pumupunta doon sa amin. Si ano nga daw, yung uno daw niya, yung utak daw niya, hindi daw maintindihan niya kasi palagi daw nagbalisaw. Ayon kay Maribel, hapon ng 24 na Enero, taong kasalukuyan, isang albularyo raw ang pinapunta ni Mercy sa kanilang bahay para matingnan ang kalagayan ng mister. May nang punta dyan kasi sabi niya, mayroon daw punta daw manggamot. Pero sa kalagitnaan ng orasyon, Anong ginagawa mo dito? Ano akala mo sa akin, ha? Baliw? Sabi naman ni, bakit pinagamot mo ako? Hindi naman ako nabuang, sabing ganun. Hindi ako baliw! pero ikinagagalit daw ito ni Gardo. Hindi ako nasisiraan ng palit! Ikaw ang baliw! Umayos ka matanda! May nasipati ba naman ikaw? Ha? Bakit pinapunta matanda na yan, ha? Umalis ka! Umalis ka na! Tapos umalis na yung manggagamot. Mabuting asawa at ama sa kanyang pamilya. Ganito inilarawan ng kanilang mga kaanak si Edgardo Gardo Sumatra, 36 na taong gulang. Hindi ako baliw! Hindi ako nasisiraan ng palit! Ikaw ang baliw! Pero bigla na lamang daw nagbago ang pader ng pamilya matapos itong misteryosong mawala ng halos 2 araw. Saan tayo pupunta? Sa loob ng 6 na taon, payapa raw na namumuhay ang mag-asawa sa barangay Kansungay, bayan ng Pilar, Bohol. Biniyayaan sila ng 3 anak na tinawag naming sina Julie, 15 taong gulang. Larawan daw ng isang mabuti at matatag na haligi ng tahanan, si Gardo. Anak, kanina ka pa ba? Hindi po. Pasensya ka na, kailangan ni Papa magbenta ng gulay. Ayos lang pa. Ano? Pag si Papa kumukuha na magikan sa eskwelahan, manglugay ta og baka, dyan kahuman mananggot. Ikaw anak, hindi mo pagod? Ayon niya sa mismong anak na si Julie, lahat nga raw gagawin ni Gardo para lamang kumita ng pera para matustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya. Kuha ng tuba ba?
sa niyog, mamay tuba, gawing suka, ganun. Yun din ang ginagawa nila, income sa kanilang pamilya. At kapag kapos sa panggastos, hindi raw nahihiya si Gardo na lumapit sa kanyang mga kapatid, alang-alang sa kanyang mga anak. Ate, Oh, yan lang nakayanan ko eh. Pasensya ka na ha. ate, ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Kapos na kapos talaga kami. Kahit pambili ng bigas, wala kami. Huwag ka mag-alala. Makakaraos din tayo. Pumupunta po siya sa bahay. Minsan, pag wala siyang bigas, pumupunta sa bahay, nanghihiram. Pag mayroon akong bigas, pinapahiram ko naman. Anak! Julie! Maalaga at masikaso naman kung ilarawan ni Julie ang inang si Mercy. Anak, bilisan mo na, hindi kami makakain ng mama mo. Ayon kay Julie, salat man sa material na bagay, binusog naman daw sila ng pagmamahal ng kanilang ina. Kumain ka na. Ayan, pinagluto ka namin ng ayan, paborito mo yan, di ba? Oo, paborito mo yan. Aga niyo pong gumising eh. Oo, syempre pinagluto ka. Saksi rin daw si Ikaw, anak, Julie nag-makeup ka sa na kung naman, gaano ha? kamahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa. Kumain ka na. Saya lang siya. Hindi po sila mag-aaway. Paborito mo yan, kaya niluto ko. Kumain ka na madami, ha? Ang masarap to ah. Sarap talaga, luto ng mama mo yan eh. Mas madami tayo. Mas madaming tao. Yung powers ko, lalakas. Nakita mo ba yan? Karton-karton ng pera yan. Anong ginagawa mo dito? Anong akala mo sa akin, ha? Baliw! Pero ikinagagalit daw ito ni Gardo. Sa investigasyon ng Pilar Municipal Police, pasado alas 7 ng gabi ng 24 ng Enero, Tinod lang po ako ng TV kina Ate Nelia, ha? O sige, pero, uy, huwag kang magtagal ha. Umuwi ka kaagad. Opo, ma'am. Sige, ako na. Sige po. Una na po ako. Doon siya sa kabilang kapitbahay, nagkikipanood ng TV ng teleserye. lumalabas na posibleng nagising mula sa pagtulog ang padre de pamilya na si Edgardo Gardo Sumatra. Saan ka pupunta? Gabi na, hindi ka na pwedeng lumabas. Alam mo, magpahinga na lang tayo. Magpahinga na lang tayo. Ano ba? Ay, teka lang, ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Na-notice ng asawa niya na nagising, inawat niya na huwag lumabas. Saan mo na naman ako dadalhin? Saan tayo pupunta? Ayoko na. Hindi na ako sasama sa inyo. Hindi na ako sasama. Mahal ko ang pamilya ko. Ayoko na. Ano ka ba naman? Kung saan sana kami nakarating kakaharap sa'yo, nandito ka lang pala? Huy! Okay ka lang ba? Inisip nila na baka nalipasan lamang daw ng gutom si Gardo, kaya ito tulala. Lubuyan mo na ako! Noong mga oras na yun, tila tulala si Gardo at wala sa sarili. Sa pagisiyasat ng Pilar Municipal Police, Pagpunta namin po dito, duguan na po dito sa banda po, duguan. lumalabas na posibleng nagising mula sa pagtulog ang padre de pamilya na si Edgardo Gardo Sumatra. Maaari raw na nagpumilit si Gardo na lumabas ng bahay ayon pa rin sa mga otoridad. Sa puntong yun, tuluyan ng nilamon ng kanyang nararamdamang galit ang padre de pamilya. Teka lang, ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Di ka na nga pwedeng lumabas eh. Alam mo, tama siguro yung sinasabi ng mga tao. Nababaliw ka na talaga siguro, no? Di ako baliw! Di ako baliw! Ano ko sinasaktan? Na! Ano? Tama na! Bitaw! At naging karumal-dumal ang sumunod na tagpo. Tawal!
dito. Nakita yung itak na palagay dito sa sa may misa, sinaksak ko yung biktima. Noong mga oras na yun, narinig daw ni Julie ang ingay na nanggagaling mula sa kanilang bahay. Kaya dali-dali siyang umuwi. May sumigaw na may nagkagulo sa kanilang bahay na yung parang nagmamakaawa na tulungan. Agad-agad umuwi siya. Laking gulat ni Julie sa nadatnan niyang tagpo sa kanilang bahay. Pag uli na kay kuan man ka ng si mama kay naghiga naman, nagkadugo na. Duguan ng kanyang ina na si Mercy na may tama ng itak sa kanyang dibdib at tiyan. Ako, da ka ng singgit kong tulong. Si Papa! Nasa si Papa! Wala naman sa kanilang bahay noon ang ama na si Gardo. Mabilis na humingi ng tulong si Julie sa kanyang mga tubig. Tulong! Pagdating niya doon sa bahay, nanghingi pa ng tulong ng yung kanyang mama. Sabi niya, sinaksak ako ng papa mo. Habang abala ang lahat para mailigtas ang biktimang si Mercy, ayon sa Pilar Police, nagtungo si Gardo sa bahay ng isang kaibigan. At doon, sinaksak niya ang kanyang sarili. Yung tumakbo na siya, sinaksak niya yung sarili. Isaksak ka. Anong ginawa mo? Itak, tilagay niya doon sa acacia tree. May saksak na niya sa kanyang sarili. At dahil sugatan, dinala rin ang suspect sa barangay hall habang hinihintay ang ambulansya. Ay hinuli rin yung asawang lalaki na suspect na nagtangka rin na magpakamatay, sinaksak niya yung sarili niya. Dahil sa tindi ng tama ng itak, hindi na siya umabot ng buhay ang biktimang si Mercy. Time of death, 12:41 a.m. Sorry po, dead on arrival ang pasyente. Hindi po, totoo Kasalukuyan nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology ang suspect na si Gardo Sumatra. Nadala pa siya ng ospital, pero pagdating sa ospital, DOA na rin siya. Samantala, mahigit 1 linggo namang nananatili sa ospital si Gardo dahil sa sugat na tinamo niya sa pagsaksak sa kanyang tiyan. Sakit nga, nawa si mama na. Hindi ko malala, lagpas ng 1 week. Kasi malala yung sugat niya. Pero na makalabas ng ospital at habang nakakulong sa presinto, nagtangka raw ito maglaslas ng leeg gamit ang ikangay stand o blade ng katol. Pag-attempt siya doon, ma'am, nakikita na pag-aksyonan yung paghiwa niya sa liig. Kita na sa kasamahan namin. Pinalaslas niya yung dito niya sa... Ano nangyari sa'yo? Ramirez! Tulong! Dahilan para muli siyang ibalik sa pagamutan. Doon na dinala namin doon sa Carmen Hospital para gamutin. Ayon sa pahayag ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kasalukuyang sumasailalim si Gardo sa mga tinatawag na psychiatric evaluation para matingnan ang kalagayan ng kanyang kaisipan. Ayon naman sa kapatid ni Gardo na si Erlinda, labis daw ang pagsisisi ng kapatid sa nagawang krimen. Ihan namin nga, bakit nagawa mo yun? Sabi niya, hindi ko alam. May lumalapit daw sa kanya, hindi na niya alam kung anong ginagawa niya. Gayunpaman, labis daw ang paghingi ng tawad ng suspect, lalo na sa kanyang mga anak. Dahil kung meron mang totoong biktima sa nangyaring krimen, ito ay ang 3 niyang anak na nagmistulang naulila sa kanilang ina at ama. Sakit po. Gusto ko na maulian na siya karon
Nanay mo ko, anama.